eto na nga, paparating na nga ang winter dito sa aming lugar. Hinti-hinti na nga rin pumapatak at bumabagsak na ang mga nyebe. Ito nga kasi yung isa sa kinakatakutan ng aming mga kababayan dito sa Iceland. Napakahirap talaga sitwasyon namin dito pagka dumating ang winter. Unting natatabunan ng aming lugar at pinapatigas pa ng yelo. Kaya nga pala ako napasyal dito sa dulo dahil nagpatawag na sila ng malit na pagpupulong. Kaya nga nangutang muna ako dito kay Sige Lotbrook. Siya nga lang din kasi ang natatanging may tinda ng ale dito sa malit na tribo namin sa Iceland. Bago nga pala dumating ang winter, napakarami nga pala ng mga turista na pumasyal dito. Mamangha kasi sila sa mga pyroplastic material na nilalabas ng bulkan sa ilalim ng tubig. At pinag-aaralan din nila kung paano tumira at kung paano makasurvive sa mga ganitong bahay na nakalubog sa tubig. Nabibilban talaga ng mga maraming turista, mga lokal namin dito sa maliit na tribo namin sa Iceland. Dahil bukod sa matatapang, hindi rin sila natatakot na umapak dito sa itim na lava na gagaling sa mga volcanic eruption sa ilalim ng tubig. Ipakinabang din naman to dahil dito tanging nabubuhay at nahuhuli yung mga pantat na isda. Tanging ito lang ang madalas na pang-ulam pagdating ng winter. Dito nga namin ginaganap ang maliit na pagpupulong sa bahay ni Earl Jenick. At pagdiretso ko nga dito sa mismong mess hall ni Kosang Ploki. Nagtagal na nga ng maraming gatong ang kanyang chimenea. Napansin niya na sobrang nanginginig na ako na galing sa labas. Nanginginig na nga ang aking kamay sa sobrang dami ng mga bumabagsak na nyebe. Bago nga mag-umpisang pagpupulong, eto nga pinatikim na kagad sa akin ang kanilang specialty. Eto nga ang estupadong kuko ng mamot. Bukod tangin dito lang nahuhukay sa ilalim ng lawa namin dito sa Katitigan. Ito nga pala yung mga ancient elephant dati na nabubuhay dito sa aming lugar sa Iceland nung unang panahon. Nung hindi pa natabunan ng mga natunaw ng nyebe. Naging sanhi ng pagbaha dito sa aming lugar sa Katitigan. Pero maswerte pa rin kami dahil meron pa rin kaming mga gintong isda na tanging balat lang ang kinukuha namin dyan at pinapakilo namin. At siyang pinagkakakitaan ng aming mga katribo. Mayaman din ang lugar namin dito sa mga itlog ng mga buhaya na piniprito lang namin lagi at napasarap kasing ipares nito sa mga almond. Pumupunta kasi ako ng Norway, lagi akong pinapadalan ng aking pinsan. Dahil alam niya nga na paborito to ni Kosang Ploki. Lang sa paborito, ito'y ginagawa niya rin gamot kasi mabisa sa kanyang karamdaman. Medyo naghihilom daw ang kanyang mga bugal sa tumbok. Nababawasan din ang kanyang mga nana sa kanyang pag-ihi. Hindi lang talaga sobrang mahal ang mga almond sa Norway. Ay balak niya nga rin talagang mag-imbak dito. Nga naman talagang pinag-iipunan na niya. Balak niya na nga rin ibenta tong kanyang mga alagang kuneho. Dahil bukod doon sa napakukulit nila, napaka-juicy pa nila sa pagkain. Ayaw nga nila tong pinaghimayan na kuko ng mamot. Ito pa talaga nila yung balat ng isdang ginto. Kaya naman talaga nagagalit na tong tito niya. Hirap na nga ng buhay. Ay nagkaaksay pa ng pera. Bawas timbang din kasi yan pagka binyahe sa punan na palit. Kaya nga napaluha na nga lang tong si Bestie Cattlestan. Wala lang talaga siyang magawa dahil nga siya nga namumuno dito sa tribo, si Earl Jenick, na kahit nga ipakain sa mga kunehong mga balat na ginto ng mga isda ay wala talaga siya magawa dahil ang masaklap ng katotohanan ay hindi talaga nila tunay na kapatid. Inampun nga lang nila itong si Bestie Cattlestan. Tuwan lang siya nang walang malay nung panahon ng gera. Nagkaroon nga ng amnesia. Isang pari nga pala yung si Bestie Cattlestan, isang misyonaryong pari na sumama sa mga Inglaterra. Balak nga sakupin itong aming lugar sa Katitigat dito sa Iceland. Pero di sila nagtagumpay dahil nga matatapang ang mga Vikings. Bukod doon sa sobrang baho ng mga utot nila, di na makatiis sa amoy at kusa na lang silang nagsialisan. Ngayon, namumuhay kami ng masaya at malaya dito sa lugar namin sa Katitigat sa Iceland. So yun lang muna for today's video. Kung nagustuhan nyo yung video, pakishare na lang at gagawa pa